Ako po si Angel Capiral at ang sa leader ko po ay si Ate Chubbs. Nakatulong yung 90 Days Challenge sa prayer life, devotional at pag-worship ko sa Lord. Kasi ayun nga, nalaman ko na mahalaga yun na nagpa-pray ka personally, pero iba pa rin yung dumadalo ko sa prayer meeting kasi iba yung nagagawa ng sama-samang panalangin. At ganoon rin, even yung pagiging disciplined sa pag-attend sa tamang oras ng Sunday worship, natutunan ko rin during this 90 Days Challenge. And ayun, yung mga bagay na yun na hindi ginagawa lang natin o hindi yung ginagawa mo lang for the sake na matapos yung challenges or yung 90 Days Challenge. Pero yung even na matapos na yung 90 Days Challenge, talagang patuloy pa rin, nagagawin mo pa rin faithfully para sa Lord. Grabe yung ginawa ng Lord sa buhay ko nung 90 Days Challenge last year kasi inilagay niya sa akin yung conquering spirit. At talagang yung pag-attend ko sa Week of Fire nakatulong para ma-encourage ako na mag-conquest. And ayun, nagkaroon ako ng open cells. Tapos kahit na nung mga panahon na yun, hindi ako nag-aaral. Pero inalaw ng Lord na makapag-conquest pa rin ako sa mga campuses na kailangan lang pala, huwag ka nang magdadahilan, sumunod ka na lang at magtiwala sa Lord. Isa sa challenges na naaalala ko during 90 Days Challenge is yung time. Kasi during that time, nag-work ako and night shift yung trabaho ko. So, may mga times na galing work tapos walang tulog, magpa-follow up at nakakapagod talaga physically. Pero pinarealize sa akin ng Lord na yung nakikita kong bagay na yun as a challenge ay isa palang favor sa akin. Kasi if day shift yung pasok ko siguro, may possibility na hindi ako nakapag-conquest sa campuses or hindi ko matuloy yung follow-up. And ayun nga, may mga times na nakakapagod physically pero minsan iniisip natin mahirap pero kaya naman. Tsaka andun naman yung tulong na galing sa Lord, yung strength na galing sa Kanya, na kung mapapagod tayo, may kapahingahan pa rin sa presence niya. At ang mas mahirap kung hindi na niya nagagamit yung buhay natin. Ginawa ng Lord sa buhay ko yung mga bagay na never ko pang na-experience before. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Araw na naman po ng linggo. Ibig sabihin po ay araw po ng ating pagsamba. So hindi lamang po tayo sasamba sa araw na ito, but magbibigay rin po tayo ng taos-pusong pagpapasalamat sa ating tagapagligtas. So before po tayo pumunta sa ating praise and worship, makibukas po muna kayo sa akin sa Ruth chapter 4 verse 14 to 15. Sabi po dito, "The woman said to Naomi, 'Praise be to the Lord, who this day has not left you without a guardian or a redeemer. May He become famous throughout Israel. He will renew your life and sustain you in your old age." So, pagpalain po ang salita ng Panginoon. May promise po ang Panginoon sa atin. Sabi doon, He will always give us
a Redeemer that will sustain us doon sa mga pangangailangan natin. I believe during this crisis, church, marami tayong pinagdaanan, but one thing is for sure, our God holds our future. So don't dare to quit right now. We're just in the process. Magtiwala lang tayo sa Panginoong Jesus. Makakarating tayo doon sa God-given destiny niya. So let's pray, let's bow our heads, at manalangin po tayo. Lord Jesus, Father God, maraming salamat. Utang po namin, Lord, itong buhay namin ito sa inyo. Thank you, Lord, for sustaining our life. Thank you, Lord, for all the victories. Thank you, Lord, for all the miracles. Thank you, Lord, for every breakthrough na ginagawa niyo po sa mga buhay namin. Lord, even the defeats, even the disappointments, Panginoon, pinagpapasalamat po namin sa inyo because we know, Lord, that you have a greater plan in our life, Lord. Not only, Panginoon, sa mga magagandang bagay, Lord, but ginagamit nyo lahat ng sitwasyon, lahat ng kondisyon, Panginoon. Even, Lord, yung mga crisis na nararamdasan namin, Panginoon, you have orchestrated this, Panginoon, because you knew, Lord, that there would be something in our life po, Panginoon, na magbubunga upang marating po namin, Lord, yung character, yung destiny na tinatawag niyo po kami. Lord, thank you, Lord, dahil hindi kayo nawawala sa aming buhay. You're always redeeming us. You're always sustaining us. Hindi po kayo yung Diyos na nang-iiwan, Panginoon, but kayo yung Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay pag-asa sa amin po, Father God. Lord, sa umagang ito, Lord, I believe that every one of us is hearing a call from you. Or maybe, Lord, matagal nyo na kaming tinatawag na hindi namin pinapansin. But today, Panginoon, I believe, Lord, that during this worship, during the word that we will receive, Panginoon, magti-trigger ito sa amin ng kagustuhan na manumbalik sa inyo. Kung kami nangihina, Panginoon, isisik namin yung kalakasan na galing sa inyo. Kung kami, Lord, ay nababother, walang kapayapaan, Lord, you will give us a peace, Panginoon, that will transcend every understanding po, Panginoon, na alam namin. Lord, let this be, Lord, a breakthrough miracle sa buhay namin. Hayaan nyo, Lord, na ma-break nyo, Panginoon, yung anumang dalahin, Panginoon, yung anumang isipin, Panginoon. Palitan ito, Lord, ng gift na galing sa inyo, Panginoon. And we will hold, Lord, to your grace, Father God, yung grace, Lord, that not only cover our sins, Panginoon, hindi lang, Lord, yung grace na nagligtas sa amin, but yung grace every day, Lord, na unti-unting bumabago sa amin, nagre-renew sa amin, Panginoon, to be someone, Panginoon, that you intend us to be, Panginoon. We will not run away, Panginoon, sa kasalanan, Lord, but right now, Lord, we declare, Lord, that we will run towards to the goal, Panginoon, na sinet nyo po sa bawat isa. Panginoon, hayaan nyo, Lord, that this worship, Panginoon, will be extraordinary. Hayaan nyo po, Panginoon, that this will be a miracle over miracle, Panginoon. This will be breakthrough sa bawat isa. Hayaan nyo po, Lord, na masira yung anumang hawak ng enemy sa bawat isa. If meron po mga nanghihina at kailangan ng kalakasan, Panginoon, kayo po yung magbigay. At kung meron naman po, Panginoon, yung mga kakulangan sa pangangailangan, kayo po yung mag-provide at mag-sustain, Panginoon. Lord, kayo lamang po yung tangi naming pag-asa. Sabi nyo nga, Lord, that you will always give us a sustainer, a redeemer, Panginoon. And everything po na mag-fail in our own understanding, we believe, Lord, that you are always there, Panginoon. Kayo po yung kasama namin. Hindi po kayo mawawala, Panginoon, sa aming lakad na ito. Panginoon, we also pray, Panginoon, for some of our brothers and sisters na nahihirapan na mag-reach out spiritually, Panginoon. Nagkakaroon, Lord, ng issue, Panginoon, na makakonect sa inyo. But I pray po, Panginoon, let the Holy Spirit right now, Lord, give us, Lord, an authentic relationship with you. Maybe matagal na kaming Kristiyano, Panginoon. Maybe this is for our brothers and sisters na matagal na pero parang nawala during this crisis, Panginoon, nanghina yung faith, yung connection. I pray po, Panginoon, yung renewal power of the Holy Spirit to connect them, Panginoon, pabalik sa inyo, Panginoon, at magbigay ng bagong buhay po, Panginoon. Lord, let this worship
worship po, Panginoon, na nakatuon lamang po sa Panginoong Jesus, Lord. That we will focus not on our problems anymore, Lord, but we will be focusing on the name of Jesus, the name above all names, Panginoon, the name that can give courage to people, Lord, that are weak, who are afraid right now. The name, Panginoon, na magre-renew nung aming buhay, Panginoon, upang makabalik sa inyo, Panginoon. Lord, we want to encounter you today, not only, Lord, sa praise and worship and then sa word, Panginoon, but even at the end of the day, at end of the week, Panginoon, we want, Lord, na kayo po yung ma-encounter namin. Lord, marami pong salamat. Hayaan niyo po, Panginoon, na maging miracle worker itong tatanggapin naming salita sa umagang ito. Hayaan niyo po, Lord, na ito po yung makatulong sa amin upang mag-move forward kami, papalapit po doon sa God-given promise na binigay niyo po sa bawat isa. Lord, marami pong salamat. Sa inyo po namin tinutuon yung papurit pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So God bless, church, and enjoy and have a blessed Sunday to everyone. Marami pong salamat. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay sama-sama na umawit ng papuri at pagsamba sa ating pong Panginoon. Ating pong ipalakpak ang ating pong mga kamay at ating pong isigaw ang kadakilaan ng ating Panginoon. Hallelujah! You are victorious, O Lord. Jesus. Sing rejoice. Rejoice. For death has lost its power. Amen. Rejoice. For the victory is ours. Oh, sing you heavenly choir. Come on, church, lift your voices higher. Look what our God has done. Rejoice, amen. Jesus, you're the reason why up from the grave you rose. Jesus, you're the reigning King. You conquered all your foes. Victorious, victorious, victorious God. We sing victorious God. Victorious, victorious, victorious God. Hallelujah. Rejoice, rejoice, for God has come to save. Rejoice, rejoice, for the night has turned to day. Amen. Oh, sing you heavenly choir. Come on, church, lift your voices higher. Look what our God has done. Rejoice. Amen. Jesus, you're the reason why up from the grave you rose. Jesus, you're the reigning King. You conquered all your You are victorious. Victorious, victorious, victorious you are. Victorious you are. Victorious, victorious, victorious God. Hallelujah. Tunay po, Diyos, Ikaw ay Diyos na mapagtagumpay sa lahat. And we lift up your holy name. Glorify your name, O God. We sing, look what the Lord. Look what the Lord has done. The battle has been won now. Look what the Lord has done. Amen. The battle has been won. Look what the Lord has done. Amen. The battle has been won. We declare, look what the Lord has done. The battle has
Hallelujah, Father. Praise you, O God. Salamat po dahil totoo pong mapagtagumpay na Panginoon po kayo sa aming mga buhay. And in every season, O God, thank you for making us brave. That's why we worship you, Lord. We acknowledge your presence, O God, in our lives. May you continue to work within our lives nga po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po. Let's sing. I stand before you now. The greatness of your renown. I have heard of the majesty and wonder of you, King of heaven. In humility I bow and ask your love in wave after wave crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. We worship you, Jesus. Let's sing I Have Heard. I have heard you call my name. I have heard the song of love that you sing. So I will let you draw me out beyond the shore into your grace. Oh, your grace as your love in wave after wave crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter to your love in wave after wave crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. Ooh, let's declare this. Let's sing. 'Cause you make me brave. You make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave. You make me brave. No fear can hinder now the love that made a way. 'Cause
crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter into your love and wave after wave. Crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to. Champion of heaven, you made a way for all to. Champion of heaven, you made a way for all to enter. So you make me brave. You make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave. You make me brave. No fear can hinder now the promises you made. You make me brave. You make me brave. You make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave. You make me brave. No fear can hinder now the promises you made. Hallelujah, Jesus. You are with us, Lord. You are with us, O God. Tunay po, Diyos. Only you can satisfy us. Only you complete us, O God. Tunay po, Panginoon. Apart from you, we are nothing. Kaya sa oras pong ito, Panginoon, we will declare you are enough for us, O God. Christ is enough for us. Hallelujah. We lift up your holy name. Christ is my reward and all of my devotion. And there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. We declare, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all. The joy
turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. You are enough for us. You are King of Kings. You are the Lord of Lords. You complete us, O God. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa iyo po ang lahat ng pagsamba. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Jesus. Magandang araw sa ating lahat. Araw ng linggo, ating pagsamba sa Panginoon. Itinalaga ng Diyos na sa panahon ng pagsamba, dito darating yung ating kapayapaan, yung ating katugunan sa ating lahat na pangangailangan. Sa panahon ng pagsamba, nagagawa ng Diyos na i-repress yung ating soul, yung ating buong pagkatao. At ito kaya nga ninanais ng Diyos na patuloy tayong lalapit sa pagsamba sa Diyos. Sa araw nito, nais kong makibukas kayo sa akin sa aklat ng Colossians chapter 2 verse 10. Basahin ko sa NIV. And in Christ you have been brought to fullness. Doon naman sa King James Version, and you are complete in Him. At sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, manalangin tayo saglit. Panginoon, namin po inilalapit ang pag-aaral namin ng iyong salita. Pangunahan niyo po kami, pagpalain, bigyan ng liwanag ang iyong mga salita. Magsalita ito sa aming puso. At kami po ipagkalooban ng pusong bukas na magnanais na sumunod sa sinasabi ng iyong salita. Pagpalain niyo nga po, Panginoon, ang aming pakikinig ng iyong salita. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating topic ay, My life is complete in Him. O kaya, My life is full in Him. Ngayon, bago ko ituloy itong ating pag-uusap tungkol sa bagay na ito, years ago, hindi ko na ito matandaan, marahil 1978 o 1979, noong nagtatrabaho ko pa ako sa isang construction company, nakausap ko yung kaibigan na may-ari ng kumpanya, construction company, yung aming kumpanya. At yung kanyang kaibigan, isa ring engineer. Nung kumakain kami sa isang restaurant, may construction company rin siya. Siya yumaman, marami na rin siyang imported cars, malaki at magandang bahay. Maayos ang kanyang pamilya. May impluensya siya at connection sa gobyerno at sa mga taong may kayamanan. At nabibili niya ang lahat ng kanyang gusto. Binabanggit ng mga taong nakakakita sa kanyang naging kapalaran. Nabot niya yung pangarap niya rito sa daigdig. At kanilang sinasabi, kumpleto na siya ng mga bagay sa mundo. Kaya lamang nung nag-uusap kami, ang kanyang sinasabi sa akin, My life is empty. Sabi niya, My life is empty. Meron daw pagkakataon na pagka siya naroroon, nakahiga sa kanyang kama sa loob ng kwarto. Sabi niya, walang saysay ang mabuhay. Mabuti pa ang mamatay. Nung marinig ko yung kanyang sinabi na yon, naisip ko na mas mapalad ako dahil sa tinanggap ko na si Jesucristo na Lord and Savior ng buhay ko. At aking idinugtong, my life is full and complete. Kaya nga, may itatatag na natin yung isang patotoo sa gitna ng mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Na sila nagsasabi, my life is empty, tayo naman. Pinabanggit natin yung ating buhay, puno, kumpleto. Ngayon, maraming celebrities at mga kinikilalang tao sa daigdig na ito, pagkaraan na marating nila yung tuktok, makuha yung yaman, makuha ang katanyagan,
yung parangal ng napakaraming tao. At sinasabi na naranasan na rin nila yung lahat ng mga sinasabing sarap sa mundo. At yung mga tao naman nakakapaligid sa kanila binabanggit, napakamapalad mo, pero nagugulat sila. Nababalitaan nila na sila'y nagpakamatay. At karaniwan din nababanggit na kung minsan na ipapahayag nila, my life is empty, walang laman. Hindi kumpleto ang kanilang buhay, hindi fulfilled ang kanilang buhay. At nakikita natin na iti karaniwang mga sinasabi na maraming tao sa daigdig na ito. Lalo na ngayon yung mga rejected, yung mga naghihirap ang buhay, mga nakaranas na matitinding kabiguan, yung mga inapi, yung mga sinaktan, yung mga walang kakayanan, yung kulang sa pinag-aralan, yung mga nawawalan ng pag-asa. Sabi nila, yung buhay ko, wala ring laman. Ang daming kulang. At doon nakikita natin sa maging mahirap hanggang doon sa mayaman, sa marunong at saka hindi marunong, doon sa merong kakayanan at walang kakayanan, dumarating yung reality na kanilang ipinapahayag. May kulang ang kanilang buhay. Ngayon, ang totoo, merong mga pananaw yung ibang tao, ang buhay ng tayo physical lang. Katawan lang. Ano ilalagay sa katawan? Pagkain, inumin, damit, shelter, alahas, mga bagay ng mundo. At tinatatag lang natin na kumisan, yun ang kanilang pananaw. Kaya lang, pagka narating na nila yung kanilang lahat na ninanais na maabot na yon, bumabalik lang sila doon sa kanilang sinasabi. Empty, wala ring laman ang buhay. Ngayon, sa iba naman na nag-iisip at talagang nag-aaral, binabanggit nila na yung totoong tao, merong emosyon. Kailangan punuin o kaya makaranas ng kasapatan ng kanyang emosyon. Kaya lamang, laging kulang. Laging kulang. Hindi natutugunan kahit ng mga bagay sa mundo, kahit ng ibang tao, hindi natutugunan. At hindi lamang yon, ang tao ay meron ding intellect, kailangan matuto, kailangan magkaroon ng unawa at magkaroon ng wisdom upang gumawa ng napakaraming bagay, pero kanila rin binabanggit, hindi pa rin kompleto ang kanilang buhay. Ngayon, pagka ating pinansin, sa mundo may sinisikap silang maabot, complete person. Sa isang article, ang sabi, a complete person is someone who is emotionally and mentally sufficient unto themselves, who doesn't need anyone else to help them stand up for themselves and be happy and capable. So tinutukoy nila na itong mga tao nagnanais na maging complete, kaya lamang pagka ating tiningnan yung reality, walang tao nakakaabot na maging complete person. Ngayon, sino lamang ang talagang complete person? Yung totoong normal na person. Alam na natin kung sino siya. Si Jesus Christ. Yung ating Panginoon, siya isang person na complete. Siya yung totoong normal. At lahat ng mga tao sa daigdig nito, merong certain na abnormality. Hindi lang natin masabi na tayo merong certain abnormality. Ang totoong normal, si Jesus Christ. Yun ang totoong person. At yun ang totoong normal na tao na namuhay dito sa ating daigdig. At ito yung ating pag-uusapan. Si Jesus Christ. Dito sa ating talata sa Colossians 2:10. Puntahan kaagad natin itong binabanggit sa talata. Binanggit do sa NIV, and in Christ, you have been brought to fullness. Binanggit na kapag tayo na kay Kristo, dadalhin tayo sa kapunuan. Ang sabi, you have been brought to fullness. Doon sa King James Version, we are complete in Him. At doon naman sa English Standard Version, and you have been filled in Him. So, binanggit, pinuno tayo kapag tayo ay nakikristo, pupunuin tayo ng Diyos. Ngayon, pagka atin tiningnan, yung mga sinasabi doon sa maiksing talatang iyon, meron tatlong bagay akong titingnan para ma-realize natin
yung bang o kaya maabot natin at makuha natin yung isang hinahanap natin na maging fulfilled na buhay, kompletong buhay. Ngayon, binanggit in Christ. So, yung una natin titingnan. No Christ. Kilalanin natin si Jesus Christ. Kilalanin natin sino si Jesus Christ. At nais kong itatag lamang yung ilang scripture na atin ang alam. Sa John chapter 1, verses 1 to 4, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang sabi sa pasimula ay salita. At ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. He was with God in the beginning, sa verse 3. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. So sa pamagitan ng salita, lahat ng bagay ay nalalang. At wala raw nalalang na anumang bagay kundi sa pamagitan niya. And then doon sa verse 4, ito yung isang napakagandang bagay na binanggit. In Him was life. Ang sabi, nasa Kanya ang buhay. Yung totoong buhay. Yung ninanais nating buhay. Yung hinahanap natin na mapangyari sa ating buhay. Nasaan yun? In Him, not in this world. Binabanggit, not in this world. Yung totoong buhay, not in this world, not in the matters o kaya do sa things of this world. Ang sabi, in Him was life. At ito yung itatatag na natin na saan natin makikita yung totoong buhay na kailangan natin. In Him. And then do sa verse 14, ang sabi, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Ngayon, doon sa verse 14, itong salita na Diyos, nagkatawan tao, at nanirahan na kapiling natin mga tao, pero gusto ko, made His dwelling among us. Siya nagnanais na tumirang kasama natin. And then, we have seen His glory. Yung nagpapatotoo, si John, nakita namin yung glory ng Diyos sa Kanya. Yung katangian ng Diyos sa Kanya. Yung hindi lamang yung Kanyang taglay na kapangyarihan, hindi lamang yung taglay niyang wisdom, hindi lamang yung taglay niyang magpahayag ng mga salita, kundi ang sabi, kapunuan ng kaluwalhatian ng Diyos at binanggit doon sa verse 14, who came from the Father, full of grace and truth. Ang sabi, punong-puno siya ng biyaya. Ano yung dala-dala niya? Ano yung saan siya puno? Saan puno yung person ni Jesus Christ? Saan siya puno? Biyaya ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, biyaya, pag-ibig, yung kahabagan ng Diyos, and then full of grace and full of truth. Yung word, siya yung truth. Ngayon, doon sa verse 16, sa John 1:16, out of His fullness, mula sa Kanyang kapunuan, umaapo kasi, bumabalong kasi yung lahat ng Kanyang taglay, binanggit, na i-translate ito doon sa pangangailangan natin mga tao. We have all received grace in place of grace already given. Doon sa isang salin naman, we have all received blessing in place of another blessing. So, ninanais ng Panginoon tayo pagpalain, punuin tayo ng pagpapala ng Diyos. At ito yung pupuno sa ating buhay. Ngayon, pagka tinignan natin, doon sa binanggit tungkol dito sa salita, yung fullness na tinutukoy na taglay ni Jesus Christ ay yung fullness ng attribute ng pagiging Diyos. At doon ipinakita na taglay ni Jesus Christ nung siya magkatawan tao, ang ipinakita niya yung moral attribute ng Diyos. Yung salitang moral attributes ng Diyos, binabanggit ito ng theologian, communicable attributes. Ito yung isinasalin doon sa lahat ng magiging anak ng Diyos. Ito yung idinadamit. Ito yung isinasangkap sa pagkatao ng sino mang lalalangin ng Diyos na tao. Kaya nga, binanggit doon sa Colossians chapter 2, verse 9, tingnan natin. For in Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form.
Yun daw person ng Diyos na hindi nakikita. Ang Diyos natin, Espiritu at hindi nakikita. Siya merong katangian. Ano yung katangian na moral ng ating Diyos? Ang Diyos natin ay banal. Ang Diyos natin ay matuwid. Ang Diyos natin ay pag-ibig at dahil sa pag-ibig, ang dinadala sa atin ay biyaya, kahabagan, yung goodness, yung kindness, yung patience, yung bunga ng Espiritu. Yun ay kanyang taglay. At binabanggit, taglay itong lahat ni Jesus Christ nung siya naparito. Ngayon makikita natin si Jesus Christ nung siya naparito, kumpleto siya. Wala siyang kulang. Material things, hindi siya magkukulang. Physical needs, hindi siya magkukulang. Maring siya nauuhaw, pero siya makakainom. Maring siya magugutom, pero mananatili pa rin siyang kumpleto sa kanyang buhay. Hindi yung kasapatan o kaya kakulangan sa mundo ang magdidictate ng kung ano yung kalalagayan ng tao. Ang kalalagayan ng person ni Jesus Christ ay laging complete. So kung kumpleto, hindi siya mangangailangan ng kahit ano. At kung siya kumpleto, pwede siyang magkaloob ng kanyang mga taglay. Kaya nga binabanggit na full of grace and full of truth, siya nagbibigay sa atin. Kaya lamang nice kong itatag yung nakaraan kong preaching one time na dahil sa full of grace, ano yung ganyang ilalagay sa atin? Ano yung pagkakaloob niya? Ipararanas niya sa atin ang biyaya ng Diyos. Yung pagliligtas ng Panginoon, yung pagpapatawad sa ating kasalanan. At yung kapag tayo may sakit, tayo kanyang pinagagaling. Kapag tayo tumawag at humingi ng pagkain, siya nagkakaloob. Pagka tayo naiipit at nagigipit at tayo tatawag sa kanya, ialis niya tayo doon sa pagkakaipit. At kapag talagang hirap na tayo at ay tatawag sa kanya, bibigyan niya tayo ng gaan ng buhay. Kaya nga, pagka tayo tumawag sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng pagbabago. Pagbabago ng pagkatao, pagbabago ng sitwasyon, pagbabago ng mga pangyayari. Tumawag ka lang sa Panginoon, mababago ang sitwasyon. Mababago yung pangyayari, mababago yung ating pagiging tao. Kaya nga, itinatatag natin na kay Jesus Christ, nagagawa niyang mapangyari ang lahat ng ito. Kay Jesus Christ, nagsasalita siya doon sa puno ng igos, ito'y natutuyo. Nagsasalita siya sa demon spirit, sumusunod. Nagsasalita siya tungkol doon sa 5 pirasong tinapay at 2 isda, napakain ng 5,000. Nakita lang natin na sa Panginoong Hesukristo, lahat ng bagay ay nagagawang posible dito sa daigdig nito. May kulang ba siya? Wala. Kumpleto. Bakit? Yung kaunti pwedeng dumami, yung maliit pwedeng lumaki. At yung kulang magiging puno. Kaya karaniwan niyang binabanggit doon sa mga may sakit. Be made whole. Maging buo ka uli. Maging kumpleto ka uli. Bakit niya nasasabi na maging kumpleto ang isang tao? Sapagkat siya'y complete. Siya'y puno. At umaapaw yung kanyang pagiging puno, kaya pwede niyang isangkap sa iba yung kanyang kapunuan. Kaya nga, itinatatag natin in Christ. Ngayon, nabanggit ko yung fullness ng deity ay tumira dito sa katawan na nakatuwang lupa ni Jesus Christ. Narito, tumira yun. Nakita namin, ang sabi ni John, nakita namin yung attributes na yun. Kaya nga binabanggit ni Jesus Christ kay Philip, kung nakita mo na ako, nakita mo na rin ang Ama. So, yung person ng Diyos, ito yung complete. Yung person ng Diyos, complete yun. Kaya lamang ninanais ng Diyos na nung siya lumalang sa ating mga tao, gusto niya tayong maging complete. Ngayon, kaya yung susunod natin, be in Christ. Yung susunod, be in Christ. Sapagkat binanggit na ang sabi, we are complete in Christ. So, para tayo, nagnanais tayo maging kompleto ang buhay, maging full ang ating buhay, maging satisfied, magiging contented tayo, at sasabihin natin, wala na tayong sasabihin pang pangangailangan sa buhay. Be in Christ. At ano mangyayari kapag tayo nakipag-isa kay Kristo? Kapag isinurrender natin yung ating buhay sa Panginoon.
pagka atin nang isinamit puli yung ating buong pagkatao sa pamamahala ni Jesus Christ. Ito yung tinutukoy na be in Christ. Susunod tayo ngayon sa Panginoon. Ano man ang kanyang ipagagawa, gagawin natin sapagkat yun ang tinutukoy na be in Christ. Na kapag sinabi niya mag-pray, magpe-pray tayo. Kapag sinabi niyang worship, mag-worship tayo. Pagka binanggit niyang mag-aaral tayo ng kanyang scripture, mag-aaral tayo ng scripture. Kung ano man yung sinasabi ng talata, ating gagawin. Bakit? Yun ang sinasabi na be in Christ. Kaya nga binanggit sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. Kapag itinatag na natin, makikipag-isa ko kay Kristo. Hindi si Kristo makikipag-isa sa ating isip. Hindi si Kristo makikipag-isa sa ating gusto, sa ating mga layunin. Instead, tayo ang makikipagkaisa sa iniisip, sa idea ng Diyos tungkol sa ating mga buhay, sa idea ng Diyos tungkol sa mga ibang tao sa daigdig na ito. Tayo makikipagkaisa sa salita ng Panginoon, doon sa layunin ng Diyos sa pagkapili niya sa atin, doon sa kanyang kalooban sa bawat sitwasyon na darating sa ating buhay. Maging sa panahon na kapag tayo ay meron naging kaway, merong will ang Diyos dyan. Kapag tayo nagigipit at hindi natin malaman ang ating gagawin, may will ang Diyos dyan. At yung kanyang kalooban, gagawin niya tayong kumpleto. Gagawin niya tayong full. Sumunod lamang tayo. Remember, yung mga bulag ay nagawa ng Panginoon makakita. Yung lumpo nagawa niyang makalakad. Yung kinukulang sa pagkain na bigyan niya ng sapat na pagkain. Makikita lang natin na sa Panginoong Jesucristo, nung minsan nangangailangan sila ng pambayad doon sa tax, sabi lamang niya doon kay Peter, mangisda ka. At mula rin sa una mong isdang mahuhuli, makikita mo rin yung pambayad natin sa temple tax. Nakita ba natin na alam ni Jesus Christ kung saan manggagaling yung kanyang need? At gayon din kapag tayo managiging mapagkailangan, alam na natin kung saan manggagaling yung ating need. Nasa Panginoon. Kanino manggagaling? Nasa Panginoon. Sigurado bang darating? Kung tayo nananalig, siguradong darating yung ating pangangailangan. Yung iba nag-aalinlangan kaya gagawa sila ng iba't ibang kaparaanan. At kapag walang dumating, sasabihin niya, bakit gayon na nangyari? Pero yung isang taong nananampalataya, pirmis siya. Meron darating. Kulang, hindi. Kompleto pa rin. Bakit? Darating yan. Kaya binanggit, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new has come. Ngayon, yung bago raw ang darating, anong uri ng bagong pagkatao ang ibibigay sa atin ng Panginoon? Kulang-kulang? No. Kumpletong bagong pagkatao. Kumpleto. Walang kukulangin. Yung kaugnayan sa Diyos, restored. Yung bagong buhay na ito, meron taglay itong eternal life. At itong bagong buhay na ito, meron itong bagong lakad, bagong kaparaanan, bagong wisdom. At yung dadaanan niya, iba na rin. So, iba na rin ang kanyang destiny. So, makikita natin, bago ang lahat. Ngayon, kaya ko tinutukoy, if anyone is in Christ, he is a new creation. Natulitin ko, anong klaseng new creation? Tatanungin ko ulit, paano tayo lalalangin ulit ng Diyos? May kulang? Hindi. Kumpleto. At itutulad tayo sa pagkakalalang ng Diyos sa unang Adam. Paano nilalang ng Diyos ang unang Adam? Kumpleto siya. Wala siyang kulang as a person. Babanggitin, sasabihin ni Adam, nung bago siya nagkasala, my life is full. Hindi niya babanggit na my life is empty, kundi my life is full. My life is complete. Kaya binanggit doon sa Genesis 1:26, alam na natin yung paraan ng pagkalalang ng Diyos kay Adam. Ang sabi, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at bigyan natin sila ng dominion. O kaya pamamahala. Kanilang aangkinin ang daigdig na ito. And then, ang itatawag sa mga tao, anak ko yan. Paano raw tayo tatawagin ng Diyos? Anak tayo ng Diyos. Kanginong anak? Anak ng Diyos. At kung yung tatay natin walang kulang, so yung mga anak wala rin kulang.
Kung ang ating amay may kapangyarihan, isinishare sa atin, ninanais ng Diyos na gamitin ang kanyang power sa atin upang gumawa ng mga dakilang gawa sa pamagitan ng ating mga kahilingan. Ngayon, paano tayo lalalangin ng Diyos? Complete person. Doon sa 1 Thessalonians 5:23, gusto ko itong ikot para maunawaan natin ano yung totoong person. May God Himself, the God of peace, sanctify you true and true. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Ngayon binanggit dito, ano yung bumubuo sa isang totoong tao, sa kumpletong tao? Spirit, soul, and body. Ngayon, yung spirit natin, bago natin nakilala si Jesus Christ, iti patay. Wala itong kaugnayan sa Diyos. At kung iti patay, walang buhay spiritual yung ating soul. So yung ating soul, laging kulang. At dahil sa wala tayong kaugnayan sa Diyos, yun ang naglalagay at nagtatatag sa ating loob. We are empty. Sapagkat napupuno lamang yung ating pagiging tao kapag tayo meron Diyos. Kapag kataglayin natin si Jesus Christ na Lord and Savior ng ating buhay. Kapag tayo puno ng Holy Spirit, saka lang natin masasabi, puno yung ating buhay. But kapag wala yung Diyos sa ating buhay, nare-reduce yung ating pagiging tao na kahit maangkin natin ang buong mundo, lahat ng mga naririto, maranasan man natin ito, ating laging nasasabi, my life is empty. So, itinatatag natin yung ating spirit, soul, and body, binabanggit, be kept blameless. Iingatan natin itong buo. Iingatan natin itong walang kapintasan. Yung ating spirit, yung ating soul, yung ating katawan. Kaya nga, ingat na ingat yung isang taong puno sapagkat ninanais niyang manatiling puno ng Diyos ang kanyang buhay. Ingat na ingat siya sa kanyang pakikitungo. Ingat na ingat siya sa kanyang pamumuhay. Kapag may temptation, lumalaban siya. Bakit? Sapagkat yung temptation na yun, mga ago yun ng fullness ng buhay. At yung kasalanan, pagka tinakasingit, ang inaalis niya, completeness ng buhay. Ngayon, binabanggit nga rito na ang sabi, kailangan nating maingatan na buo, blameless yung ating spirit, yung ating relasyon sa Diyos, be blameless. Yung ating relationship sa Diyos, yung ating worship, become blameless. Priority natin ng Diyos. Ingatan natin yung ating prayer life. Bakit? Yung ating spiritual part ng buhay, blameless. Ang sabi rito, buo yung relationship natin sa Panginoon. So, itinatatag natin yung ating relationship sa Panginoon, lagi nating inaayos. Bakit? Nais natin maging blameless yung ating relationship sa Diyos. Blameless ba yung buhay mo? Blameless ba yung relationship mo sa Panginoon? Sa ngayon, pagka tinanong, blameless ba yung relationship mo sa Panginoon? Sapagkat ito yung magdudulot ng kapunuan sa atin kapag blameless yung ating kaugnayan sa Panginoon. Priority ba natin ang worship? Priority ba natin ang mag-pray? Priority ba natin ang devotion natin? Priority ba natin na tayo makasunod sa salita ng Panginoon? Bakit? Natin gagawin yung pag-iingat sa ating testimony. Ingat na ingat tayo sa ating buhay patotoo. Bakit? Sapagkat ninanais natin maging blameless yung ating spirit. And then, kasama na rin yung ating soul. Ano yung tinutukoy? Yung soul natin, ito yung, meron tatlong bahagi, yung ating soul, yung ating intellect, yung ating emotion, at yung ating will. Ingat na ingat din tayo roon. Yung ating pag-iisip, kailangan malinis. So yung ating pag-iisip, dapat makarinig na malilinis na salita. Saan ka makakakuha ng malinis na salita? From the scripture, from the word of God. Sa mundo, may halo yan. May linis, may dumi. Yung pinanonood natin, may dumi rin yan. Yung mga nakikita natin sa paligid, ang daming dumi rin dyan. Kaya lamang yung ating spirit, yung ating soul ay merong intellect, nag-iisip yan. Kaya lamang, paano mo ilalagay sa ayos ang isip? Ano ipakakain natin doon sa ating isip? Word of God.
Word of God. Nakikinig tayo doon sa napakaraming tinig sa digdig nito, pero kailangang pumaibabaw yung salita ng Diyos. So yung ating ding emotion, panatilihin din natin itong malinis. May sama ka ba ng loob? Maayos ba yung loob? Pagka sinabing masama, may sama ng loob. Maayos ba yung loob mo? Kapag ka masama ang loob, hindi ka complete. May kulang ka. Bakit? Nagiging mapagkailangan ng iyong emotion. Ano kailangan mo rito? Magkaroon ng kapayapaan. Magkaroon ng ayos yung ating loob. Kaya ang sabi rito, emotion natin, ayusin natin. Yung pagtingin natin, may galit ka ba? Alisin yung galit. O kaya yung bang nagsususpecha ka ba doon sa mga sinabi sa iyo? Magkaroon ka ng pagkaunawa doon sa sitwasyon. Maging malinis yung ating emotion. So yung ating emotion, pumayapa ito. At remember, yung pag-aalala ay naglalagay rin ito ng apekto sa ating emotion. Kaya nga, do not be anxious of anything, sabi ng Scripture. Sa halip, manalangin tayo na may pasasalamat sa Diyos. Ano ipapalit ng Panginoon doon sa nagugulo nating emotion, nagugulo nating isip at loob? Peace of God, yung kapayapaan ng Diyos, ipapalit niya roon. So, ninanais ng Panginoon na itatag sa atin, sa ating emotion, yung kaayusan, and then yung will. May will tayo. Sino yung pagtutularan ng will natin? Yung Diyos. Hindi yung will ng tao, will ng Diyos. Hindi yung will mo, will ng Diyos. Kalooban ba ng Diyos yung ipapasya mo, yung pupuntahan mo, yung gagawin mo, yung sasabihin mo. Ngayon, paano mo malalaman na iti tama? Lalapit tayo sa Panginoon. Dudulog tayo sa Diyos. Bakit? Bakit ka lalapit sa Diyos? Sapagkat kinikilala natin Ama natin ng Diyos at tayo kanyang anak. At bilang anak, natural nating igalang yung idea ng Diyos. Natural nating igalang yung pagpapasya ng Diyos. Natural nating igalang yung plano ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga, yung ating pagpapasya. Kaya nga, may your Holy Spirit, soul, and body be kept blameless. Iingatan natin ngayon yung ating katawan. Saan? Sa anumang magpaparumi. Yung immorality, nagpaparumi ng katawan. Yung mga iniisip natin na mga bagay-bagay sa mundo, pwede itong magparumi sa ating katawan. Yung mga naririnig natin, pwedeng ito'y pumasok sa ating spirit, na pasok sa ating soul, pero pwedeng parumihin yung ating katawan. Ngayon, kaya nga binabanggit yung isa raw tao na sumiping sa isang prostitute, ang dinumihan niya yung kanyang katawan. So nakikita lang natin, isip naroon, emotion naroon, pero yung kanyang ginawang kilos ay pinarumi ang kanyang katawan. So tinutukoy lamang dito na doon na be in Christ, may your Holy Spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Ngayon, pagka binanggit na ang sabi, be in Christ, itatag na natin yan. Kay Kristo na ako ngayon. Nasaan ka ngayon? Na kay Kristo ako ngayon. Sabi nga ng Galatians 2:20, kung ako man ay nabubuhay, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Si Kristo na ang nabubuhay sa aking sarili. Bakit? Si Kristo na nabubuhay sa iyong sarili because you are in Christ. At kung si Kristo na nabubuhay sa ating sarili, wala na tayong gagawin na magiging mali sa ating buhay. At kung walang mali, puno yung ating buhay. Ngayon yung pangatlong bagay, be complete in Christ. No? Una, know Christ. Pangalawa, be in Christ. At pangatlo, be complete in Christ. So, binanggit doon sa Colossians 2:10, be complete in Christ. Yung ating person maging kumpleto. Kumpleto tayo. Buhay yung ating espiritu at kasama natin yung Holy Spirit sa ating buhay. Kaya lang, nais kong itatag sa atin yung layunin at nais ng Panginoon na mapangyari sa bawat believer. Ipinangako niya na ang sino mang mananalig sa Panginoong Hesukristo, patatawarin sa lahat ng kanyang kasalanan, lilinisin ang kanyang puso, bibigyan siya ng bagong pagkatao, at pupuspusin ng banal na Espiritu. Kaya lamang magaganap kapag tayo puspos ng Holy Spirit?
sa Acts 11:24, gusto kong ikot yung tungkol sa buhay ni Barnabas. Ang sabi, he was a good man. Siya'y mabuting tao, full of the Holy Spirit and full of faith. Mapapansin ninyo yung testimony ng Scripture tungkol sa kay Barnabas. Mabuting tao yan. Iningatan niya yung kanyang testimony. Iningatan niya yung kanyang buhay. At pangalawang description, puspos siya ng Holy Spirit. At yung pangatlong description sa kanya, full of faith. At ang sabi, and a great number of people were brought to the Lord. At ano yung nagawa ng kanyang fullness, ng kanyang completion? Umaapaw yung kanyang person. At dahil sa umaapaw yung kanyang person, sumasalin yung kanyang pananampalataya at kilos ng Diyos sa ibang tao. At ang sabi, madaming tao ang nadala niya sa Panginoon. Another na gusto kong tingnan sa New Testament, si Stephen. Siya'y kumpleto, punong-puno siya ng buhay sa kanyang pagkataong loob. Ngayon binanggit doon sa aklat ng Acts chapter 6 verse 5 na ang sabi, si Stephen, a man full of God's grace and power. No? Pansinin ninyo yung description sa kanya. Doon sa verse 5 pala, Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit. Ngayon, paano dinidescribe yung isang tao na puno, complete, full of faith? Ano yung kompletong tao? Full of faith. Full of the Holy Spirit. Ngayon, ulitin ko ang tanong, paano di-describe yung isang kompletong tao? Full of the Holy Spirit at full of faith. Magkaugnay yan. Magkasama yan. At ano yung magaganap kapag yung isang tao kompleto? Ngayon, doon sa verse 8, now Stephen, a man full of God's grace, describe man na full of faith at saka Holy Spirit, dito naman ay tinukoy full of God's grace and power. So, ito yung kakaibang klase ng tao. Bakit siya powerful? Hindi loaded siya ng mga bagay ng mundo, kundi siya as a person with power. As a person, puno ng biyaya. And then, ano yung kanyang naibibigay sa ating daigdig? Ang sabi, perform great wonders and signs among the people. At doon sa verse 10, binanggit, na ang sabi, they could not stand up against the wisdom of the Spirit gave him as he spoke. Ngayon, si Stephen, full of wisdom din. So, makikita natin, si Stephen, yung kanyang pagiging tao, loaded. Yung kanyang pagiging tao, loaded. Puno, kompleto. Yung buhay mo ba, puno. Loaded ka ba? Kapag ang material things lamang ang inilagay sa ating katauhan, mga bagay sa mundo, hindi pa lagi natin mababanggit. At kung hindi si Kristo ang siyang pumupuno sa atin, we are not loaded. Magiging kompleto lamang tayo kapag tayo ay puno ni Kristo. Ngayon, how to be complete? Ito yung ating pag-usapan saglit. In principle, kapag tinanggap natin si Jesus Christ na Lord and Savior ng ating buhay, that very moment, ipinanganak tayong mag-uli. Ipinatawad na yung lahat ng ating kasalanan, tayo anak na ng Diyos, and then, positionally, pinuno tayo ng Diyos ng kanyang taglay na katangian. That very moment na tinanggap natin si Jesus Christ na Lord and Savior ng ating buhay, yung bagong pagkatao natin ay kalarawan na ng Diyos. Saan? Holy na tayo. Banal na tayo. Righteous na tayo. Meron na tayong taglay na kabutihan sa ating loob. Taglay na rin natin ang pag-ibig ng Diyos. Meron na tayong biyaya, meron na tayong kahabagan, mabuting tao na tayo. And then, that very moment, atin ding maitatatag na ang taglay na ng ating buhay ay nasa katotohanan na tayo. So, that very moment, positionally tayong lahat ay kumpleto na kay Kristo. Kailangan nating itatag yung ating faith. Pagka full of faith, fullness tayo ni Kristo. Kumpleto tayo. Pagka full of faith,
complete tayo. Pagka lack of faith, may lack tayo. Hindi tayo puno. Hindi tayo complete. Kailan lamang masasabing complete ang isang tao kapag kasi full of faith. At kapag kasi full of faith, makikita lang natin lahat ng bagay sa daigdig nito, lahat ng kanyang ginagawa, makikita yung patutuo na siya isang taong loaded with power, with wisdom, with grace, at lahat ng kailangan makikita sa kanya yung ginagawa ng Diyos. At yun ang ninanais ng Diyos na mangyari sa atin, ipakikita natin sa mundo na tayo ay galing sa Diyos. At yung katangian ng Diyos makikita sa atin. Ngayon, how to be complete? Sa Ephesians 4:11-13, meron ditong ilang bagay na kaparaanan ng Diyos para tayo ay maging complete o kaya maging full. Binanggit dito, so Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers, do sa verse 12 ng Ephesians chapter 4, to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Ngayon, meron tatlong bagay na ninanais na itatag doon sa Ephesians 4:13. Una, yung ating faith. Palaguin natin, maging full of faith. Pangalawa, full of the knowledge of the Son of God. Makilala natin si Jesus Christ. And then, yung pangatlo, maturity. At saka lamang binanggit, to attain the whole measure of the fullness of Christ. Saka lamang natin ma-attain ang fullness ng measure daw. So, meron tayong different measure ng fullness of Christ. Meron pa tayong certain level ng completeness ni Christ. Yung iba nagsasabing, ang dami ko pang kulang, ang dami ko pang kailangan pang maranasan para bang sa gamit, doon sa pagkarunungan, sa kakayanan, doon sa paghawak doon sa ministry. Ang dami nating sinasabi, kulang at kulang. Meron tayong level kung gayon. Kaya naman dito, merong ilang bagay na dapat nating itatag para ma-develop yung ating faith. Yung unang bahagi, equipping. Ini-equip tayo para tayo ma-develop yung ating faith. Ang sabi rito, naglagay ng mga leaders ang Panginoon, apostles, prophet, evangelists, pastors, and teachers to equip the people, His people for works of service. Dito yung application ng pananampalataya. Pagkaraan natin tumanggap sa Panginoong Hesukristo na Lord and Savior ng ating buhay, sasabihin natin, bakit ka naligtas? By faith. Biyaya ito sa akin ng Diyos. Pero paano tayo aangat sa ating level of faith? I-develop tayo. I-equip tayo. Sino mag-i-equip sa atin? Itinatag ng Diyos na ang mag-i-equip sa atin ay tao rin. Sasabihin natin, hindi ba pwedeng diretso ko sa Diyos? Hindi. Sapagkat itinatag ng Diyos yung kautusan na go and preach the gospel. Sino mag-share sa'yo ng gospel? Ibang tao. Sino yung mangunguna sa'yo sa prayer? Ibang tao. Sino yung magtuturo sa atin upang matutunan natin yung iba't ibang bagay ng Diyos? Tao. Pwede ba tayong mag-worship na mag-isa lamang? Kailangan natin ang mga tao. So, binabanggit dito, itinatag ng Diyos, nagbigay siya ng mga tao na mag-equip sa atin. Magsasanay sa atin. Magtuturo sa atin. So, ang una kong itinatatag na kailangan natin para ma-develop yung atin talagang yung pag-angat sa faith, equipping, o tinatawag ko itong discipleship. Magpa-disciple tayo. Saan? Sa church. Sa church. Itinayo ni Jesus Christ ang church para i-disciple ang mga lingkod niya. So, ating itinatatag. Sino ang gagawa ng disciple? Yung nagawa ng disciple. Anong gagawin doon? Pag-aaralan natin ng Word of God. Pagsasanayan natin yung sinasabi at itinuturo ng Panginoon. Ano pag-aaralan pa natin doon? Sinasanay tayo doon sa rigorous na prayer life. Yung bang hindi tumitigil na prayer kahit na anong mangyari.
Tuturuan tayo sasanayin. Kahit ano mangyari, magpe-pray ka. Yun ang sinasabi ng ating leader. Kahit ano kaganapan, tatawag ka sa Panginoon. At kung ano man ipapasa mo, kukonsulta ka sa Diyos. At kung ikaw maninahirapan ay babaling ka sa Panginoon. Kung merong kaguluhan, lalapit ka sa Diyos. So, itinatatag dito yung ating prayer. And then, tuturuan tayo na mag-aral ng salita ng Diyos. Yung devotion natin. Yung worship natin. And then, pagsasanay sa gawaing pagdaligtas ng Panginoon. Pansinin yung binanggit, to equip His people for works of service. Saan daw ang venue ng pagtaas ng faith, ng pagkakilala sa Panginoon, at doon sa pagmamature, ang sabi, sa work of service. Sa work of service. Ang sabi, to equip His people for works of service. Bawat isa sa atin maglilingkod doon sa kingdom of God. Bawat isa sa atin maglilingkod doon sa pinagagawa ng Diyos. At iba't iba yung ating level. At ang sabi nga rito, be equipped. And then yung pangalawang bagay, know Christ. Kilalanin natin si Jesus Christ. Yung itinuturo sa atin ng ating cell leader, yung itinuturo sa atin sa preaching, yung nababasa natin sa scripture, makikilala natin si Jesus Christ. Paano paraan? By practice. Kung ano sinasabi ng word, magpa-practice tayo. Kaya nga, alam na natin, pagka tayo na-offense, magpatawad. Kapag ka merong nangangailangan tumulong, pagka merong sino man na kailangan maturuan, magtuturo tayo. So, nakita lang natin na kung ano yung pangangailangan nakikita natin sa tao, tayo tumutugon. At kung tayo naman na mapagkailangan, meron din naman tutugon sa atin. So, nakita natin, know Christ. Paano mo makikilala si Kristo? It is not merely by listening. Ang sabi ng James 1:25, but by doing. Yung sinasabi ng word. Gagawin natin ang sinasabi. So, kapag kaganito yung ating attitude, makikilala na natin si Kristo. Bakit? Remember, Jesus Christ is the Word. Pagka pinapractice mo ang Word, makikilala mo yung Word. Si Jesus Christ. And then, yung pangatlong bagay na binabanggit, mag-mature sa faith. Yung mature na faith, hindi ka na pabago-bago ng isip. Nung mag-commit ka sa Panginoon, naging permis ka na. Nung sabihin mo, susunod ka sa Panginoon, permis ka na. Ano man yung ipagawa sa iyo ng Panginoon, susundin mo na. So, doon natin makikita na talagang mature na yung faith. Nabigo, naranasan na yung iba't ibang mga pangyayari, permis pa rin sa Panginoon. Sasamba pa rin yan sa Panginoon. Magpipray pa rin yan. Payapa pa rin yan sa panahon na meron trouble sa kapaligiran. Ang kanyang itinatatag lagi, ang Panginoon sa kanyang buhay. May mature siyang faith. At binanggit doon sa Ephesians 4:13. Pagkaro tayo ay naabot natin yung unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature in faith, ang sabi, attaining the whole measure of the fullness of Christ. Saka natin mararanasan yung isang buhay na loaded. Loaded ka na ba? Pero sasabihin natin, patungo tayo dun sa pagiging loaded. Ibig sabihin, permis lang tayo. Ngayon, in conclusion, if we are in Christ, eto na ngayon yung prinsipyo natin. Yung meron tayong prinsipyo doon sa priority ng buhay. Alam na natin ito para tayo maging complete. Sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Prinsipyo doon sa salitang fullness. Pagka tayo ay inuuna natin ang paghahari ng Diyos at ang kanyang ipinagagawa, mananatili tayo doon sa fullness of Christ. Pangalawa, yung prinsipyo ng prayer. Sabi ng John 14:13-14, ask anything in my name, and I shall do it. Ano man ang hilingin natin sa pangalan ni Jesus, gagawin niya. So ito yung principle ng prayer natin. Hindi tayo magiging mapagkailangan. Bakit? May pangako. Ano man ang hilingin natin sa buhay, merong katugunan. So makikita natin, in Christ, ay yung mga bagay na kailangan natin sa mundo, tinutugunan.
Yung pangatlo, yung prinsipyo ng worship. Sabi doon sa aklat ng Exodus 23:25-26, worship the Lord your God, and His blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you, and none will miscarry or be barren in your land. I will give you a full lifespan. So nakikita natin paano magiging puno, saan daw manggagaling yung mga bagay ng mundo na kailangan natin sa pagsamba sa Diyos, sa Diyos. Ang sabi, yun ang prinsipyo. Worship the Lord your God. And then yung pangapat, prinsipyo, principle of obedience. Sabi sa Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Kailan daw tayo magiging prosperous at magiging matagumpay? Pagka nailaban na natin yung pagsunod na natin sa Panginoon. It may take 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years. Pero ang ating tinitingnan, magiging prosperous tayo. Magiging successful tayo. Bakit? Ating itinatatag yung prinsipyo ng obedience sa ating buhay. And then, kaululihan, principle of fruitfulness. Ang sabi kasi doon sa John 15:7, 8, and then 16, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciple. In bearing much fruit, paano tayo magbe-bear ng much fruit? Huwag tayong aalis sa Panginoon. Huwag ding mawawala ang salita ng Panginoon sa ating puso kahit ano mangyari. And then binanggit, ask whatever you wish and it will be done for you. Ano man daw yung hingin natin, darating yan. Material things, physical things, power, anointing, wisdom, yung pagtatagumpay, ibibigay sa atin ng Panginoon. And then do sa John 15:16, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Ito na ngayon yung katiyakan. Kumpletong buhay. Walang kulang. Hindi kinakapos. Hindi maiipit. Walang magtatagumpay na weapon ng kaaway laban sa kanya. Bakit? Sapagkat siya ay nagtatag ng prinsipyo niya sa Panginoon. Ano yung prinsipyo? If you are in Christ, principle of priority. Si Jesus Christ, Kingdom of God, ang una. Principle of prayer. Lagi tayo nagpipray. Principle of worship. Lagi tayong sumasamba sa Panginoon. Priority natin ito. Ano pa? Another principle. Principle of obedience. Na kung ano man yung sasabihin ng Panginoon, susunod tayo. Magiging matagumpay tayo. And then yung panglima, principle ng fruitfulness. Nagnanais kang very fruitful sa pinagagawa ng Panginoon. Yung bang desire mo maging fruitful ka sa pinagagawa ng Diyos. Sa pinagagawa ng Diyos, maging fruitful ka. Hindi ka barren, kundi fruitful. And then, ang sabi, ask anything you wish. Ano man ang hilingin natin, ibibigay ng Panginoon. Sa ating pagtatapos, if you are in Christ, ulitin ko, positionally, we are complete. We have the fullness of our person. Ulitin ko, ang mga bagay sa mundo, hindi ito naglalagay ng fullness sa ating person. Pwede pa rin natin masabi, empty ako. Alin yung empty? Yung person natin. At bakit empty ang person natin? Wala kasi ang Diyos. Wala yung presence of God sa ating buhay. Pero kapag naroon ang presence of God, we are complete. We are full person. So if you are in Christ, full person na tayo. Complete person tayo. And then, ulitin ko, kaya lamang yung new believer ba, complete in Christ? Complete. Yung lumalago sa pananampalataya, complete in Christ. Mature na believer, complete in Christ. Kaya lamang kailangan natin palaguin yung level of faith natin. Remember, yung mga alagad, nag-cast out sila ng demon spirit. Hindi lumabas ang demon spirit. At nung kanilang itanong sa Panginoon ang dahilan, hindi ba kami complete sa authority? Hindi ba kami complete in Christ? Sabi ng Panginoon,
Totoo yan, you are complete. But you need to complete your faith. Kulang kasi ang inyong faith. Kailangan nating i-complete o maging full ang ating faith. Ngayon, yung pangalawang bagay na itatatag natin, yung bang iangat natin yung level of our faith. Ngayon yung faith natin, it is a decision. It is a decision. Ano yung ipapahayag mo na yun? Ngayon, I am complete in Christ. My life is complete in Christ. My life is complete in Him. So kahit na tayo first-timer, dati nang nakikinig sa Panginoon, dati nang sumusunod, ang tanong ko, are you complete in Christ? Are you complete in Him? Pwede bang sabihin, my life is complete in Him? Kung hindi pa may tatatag ito, itatag mo na to. I am now in Christ. I am now in Christ. At kapag binanggit mong you are now in Christ, ano isusunod mo? My life now is complete in Him. Kompleto na ako ngayon. From this time on, my life is complete in Him. So tayo magpipray sa ngayon. Ating ipagpasalamat at ilapit sa Panginoon yung ating buhay. Pangalawa, itatag na natin yung prinsipyo na nais ng Panginoon if you are in Christ. Ano yung prinsipyong yan? Yung priority mo si Jesus Christ. Priority mo, prayer, worship, tsaka yung obedience natin sa Word, at tsaka yung nagnanais tayong maging fruitful, mag-bear ng much fruit. So ito yung ating ipagpe-pray ngayon, a commitment. Pagtatalaga na natin ang ating buhay. Tayo na kay Kristo. Tayo magkukusaglit ng ating ulong. Ating ilapit sa Panginoon yung ating buhay. At atin na ngayong itatag. Tayo kompleto kay Kristo. Ulitin ko yung tanong, are you loaded? Loaded ka na ba? Kompleto ka na ba? Puno ba yung iyong buhay? Kapag hindi natin masagot yun ng diretsyo, sasabihin ko lamang, be in Christ. Be in Christ. Itatag mo na ngayon. Be in Christ. Tayo magkuko ng ating ulot, gawin natin yung ating pasya. By faith, itatag na natin. Sa anumang mangyari, aki kay Kristo. Begin. Let's begin. Panginoon, kayo po nakakaalam ng kalalagayan ng aming pananampalataya. At ayon sa aming pananampalataya, iyon ang naglalagay sa amin ng kapunuan ni Kristo. At nais po namin maging complete kami kay Kristo, maging full kami ni Kristo. At ninanais niyo pong itatag namin yung pagtitiwala namin sa Kanya. Maging kami bago lamang sa pananampalataya. Maging kami bagong nagbabalik loob. Nais po namin maging complete in Christ. Hindi ang mga tao sa mundong ito ang magko-complete sa amin. Hindi mga gamit ng buhay na galing sa mundo ang magko-complete sa amin. Hindi yung mararating namin. Bagamat dadalhin mo rin kami roon, pero ang totoo, ang magko-complete sa amin, kayo. We are complete in Christ. Magiging full kami ng Panginoon. At amin pong nilalapit na totally sa araw nito, itatatag na namin na kayo yung uunahin namin sa aming buhay. Nasusunod po kami sa inyo. Gagawin namin ang ipinagagawa ninyo sa aming buhay.
Pagpalain niyo nga po yung bawat isa na nag-pray, nagtatag na ang Panginoon na masusunod sa kanyang buhay. At itatatag yung kanyang paninindigan. Kompleto na siya sa lahat ng bagay, anumang bagay. Inilalapit namin siya, Panginoon. Yung mga nagpe-pray na may karamdaman sa pagkakataong ito, akin din pong hinihiling na sa pangalan ni Jesus, pagalingin mo siya, Lord. Nilalapit namin kung ano man yung kahilingan ng sino man sa pagkakataong ito, itatag mo ito, Panginoon. Nilalapit ko kung ano man yung kahilingan na ipapahayag ng sino man ngayon. Pagpalain mo siya, Panginoon. Sapagkat binanggit ninyo na kayo yung naglalagay ng kapunuan sa aming buhay. Lahat ng kulang, ninanais niyo pong ipuno sa amin. Kaya nga yung mga may sakit na mayroong kulang na kalusugan, iyo pong sinasabi, be made whole. Maging buo uli. At nais po namin bawat isa sa amin, maging buo uli. Yung aming pong katawan, maging buo uli, Panginoon. Yung aming pong kaluluwa, maging buo uli. Yung aming spirit, maging buo uli, Panginoon. Kaya nga binanggit ninyo, spirit, soul, and body, ay maging buo kami. Wala pong kapintasan. Salamat sa inyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Doon naman sa unang pagkakataon na yung sumama dito sa online worship, narinig natin, iisa lamang ang pinanggagalingan ng kapunuan ng buhay. Magiging kompleto tayo sa pamamagitan ni Jesucristo. Ano lamang yung ating gagawin? Manalig tayo sa Panginoong Jesucristo. Itatag natin si maging Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. At ang Diyos na ngayon ay gagawa ng himala. Lilinisin tayo, gagawin tayong anak ng Diyos at magiging puno tayo. Ano lamang yung hakbang natin gagawin? Una, itatag na natin na si Kristo ay nais natin maging Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Ang unang hakbang natin, magre-repent tayo. Pagsisihan natin yung lahat ng ating nagawang kasalanan. Pangalawa, pagtitiwala na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pangatlo, mananalangin tayo ng pagtanggap kay Kristo na gagawin natin sa Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Pang-apat, pagtitiwala, ipinatawad na ang lahat ng ating kasalanan. Pagtitiwala rin na tayo naging anak na ng Diyos at tayo pupunta ng langit. At kung ikay meron ng pagtitiwala na si Jesus ang nais mo, sumunod ka sa prayer na ito. Sumunod ka. Panginoon, nagsisisi po ako sa lahat kong nagawang kasalanan. Inilalapit ko po yung aking buhay sa inyo. Tinatanggap na kitang maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin niyo po ako sa lahat kong nagawang kasalanan. Linisin niyo po ako, Panginoon. Mula ngayon, susunod na ako sa inyo sa lahat ng araw ng aking buhay. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa oras na ito, ako'y anak na ng Diyos. At kung ako man ay aalis sa daigdig na ito, ako'y pupunta ng langit. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagliligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tinanggap mo si Kristo na Lord and Savior ng iyong buhay, pinatawad na ang lahat ng iyong kasalanan, itinatag na ng Diyos na ikay anak na ng Diyos. At magpatuloy ka lamang sa pananampalataya. At sa pagpapatuloy sa pananampalataya, kailangan mo lamang una, ipagpatotoo mo doon sa mga kasama mo sa bahay o sa sino man na tinanggap mo na si Christ na Lord and Savior ng iyong buhay. Yung pangalawang mong gagawin, magsimula kang magbasa ng Bible. Paturo ka doon sa nalalaman mong nagbabasa rin ng Bible, kaya isang believer. Pangatlo, magpaturo ka ng prayer. Magsimula kang manalangin at humingi ng mga bagay sa pangalan ni Jesus. Pwede mong sabihin, Panginoon, nagpapasalamat po ako na
Kayo na po, Panginoon ko, tagapagligtas. Pwede mo sabihin ganun. Hinihiling ko po ito. Kung ano man yung kailangan mo, hinihiling ko po ito. Hinihiling ko to sa pangalan ni Jesus. Amen. Ganun lamang ang prayer. Yung pangapat mong po pwedeng gawin ay sumama ka sa patuloy dito sa ganitong uri ng pagsamba. At yung pangliba, sumama ka sa mga taong nag-aaral ng salita ng Diyos. Yun lamang. At pagka ginawa mo ito, pagpapalain ka ng Diyos, lalago ka sa pananampalataya. Sa araw na ito, pagpalain ng Diyos ang bawat isa. Salamat sa bawat isa na nakibahagi dito sa ating online worship. Ang Panginoon sumainyo. Ang kanyang pagnanais na tayo maging puno, itatatag niya ito sa inyong buhay. God bless you all.